Weather at climate. Okay. So pag sinabi natin weather, kung ano yung panahon. So, anong pagkakaiba ng panahon sa klima? So, you can forecast a weather ngayong araw, may extended outlook siya ng forecast for the next 5 days or 7 days. You can call weather. But then, sabi mo 2 weeks, 10 days, 3 months, 1 month, you don't call it already a weather. You call it a climate or sub-seasonal climate. So, yes. But they are related, ano? They are related. So, iba-iba sa mundo, may iba-iba tayong, sinasabi natin na climate, di ba? So, tayo, ilang category ng klima meron tayo? Ano yun? Wet and dry. So, wala tayong summer. Although we adapt the word summer pag tag-init. So, meron lang tayong dalawang season, tag-init at tag-ulan. So, yun lang. So, tag-init at tag-ulan. So, sa ibang bansa, they have 4 seasons. Winter, spring, summer, or fall. So, okay. So, mamaya malalaman natin kung bakit gano'n. So, paano ba nagsisimula ang pag-forecast ng pag-asa? So, may tinatawag tayong weather observation. So, weather observation, iba-ibang parameters or elements ang ino-observe. Okay, doon napapasok yung science. So, magsimula muna tayo sa surface observation. Mayroong sinasabing surface. So, alam natin na yung atmosphere, iba-ibang layer. So, meron sinasabing surface observation. From the ground, ilang metro sa ere. Ang surface observation. Then, may tinatawag din tayong upper air observation. So, from the atmosphere and ilang kilometro. So, yung sinasabing upper air observation. And then, dito, gumagamit na yung nakikita nyo yung balloon. Mamaya, makikita nyo yung big balloon. Mamaya, kakakita nyo Loren. So, may lalagay doon na radiosome para makakuha ng upper air observation. So, very important siya, lalo na sa airport at lalo na pag may bagyo. Kasi, iba-ibang level sa atmosphere, iba-iba ang temperatura, iba-iba ang relative humidity, at atmospheric pressure na malilisip na dito. So, meron din tayong radar observation. So, siguro pamilya na din kayo sa radar. Dito sa Bicol region, ang tawag ng division ng pag-asa ay Southern Luzon. Kasama ang 6 na probinsya ng Bicol region. So, siguro Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Okay, so sa 6 na to, mayroon tayong iba-ibang istasyon. And then kasama ang sa Southern Luzon na sinasabi, kasama sa nasasakupan ng Southern Luzon, dito yung main office, ang Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Northern Samar. So, yun ang kasama. Then we have, ang radar natin meron tayo sa Birac, which under maintenance ngayon, sa Daet, at mayroon tayong bagong ngayon sa Masbate, at dito sa Lauang, Northern Samar. And then, satellite observation naman, we share with other countries na satellite observation. So, sa ngayon, ang ginagamit ng Pilipinas ay ang Himawari. So, Himawari. So, kung nakikita niyo yung dalawang malaking plato na nasa labas, yan ang nagre-receive ng downscale data ng Himawari satellite galing sa central office namin sa Pag-asa Central Office Diliman, Quezon City para makikita namin kung ano. So, dito pwede mo i-enlarge since dito sa Bicol region, Southern Luzon, so dito siya. So, makikita mo siya. So, sa satellite, ang nakikita mong color, you can change it into infrared, water vapor, visible. So, since may init, pwede mo i-change sa ganyan. So, makikita
yung cloudiness. Ano? So, pag sa satellite, kailangan na pinag-aaralan din namin yung movement ng clouds, yung direction niya, at yung characteristics niya. Physical characteristics niya, makikita mo sa image kung ano ba siya. Diba? Alam niyo na yung types ng clouds. Diba? Mayroong cirrus, cumulus, cumulonimbus, stratified clouds. So, ano ba yung mga nakakapagka ng pag-ulan? And then yung circulation niya. So, pag infrared naman, actually yung color na dyan, pwedeng iba-variable. So, pag sinabi mong light blue to dark blue to light blue to green to yellow, orange, and red. So, anong ibig sabihin yan? So, ini-enhance siya para makita mo kung alin yung protrusion ng Charlie Bravo. So, the more red siya, so the more na possible siyang madaming dalang moisture or precipitable water na pwedeng ibagsak as ulan. So, ito ang iba-ibang observation. And this is done synchronously. So, ibig sabihin synchronous, si Ma'am Lauren mag-observe sa hourly at yung iba-ibang istasyon all over the Philippines. Then, we send it to the central office on exact time. Hindi pwedeng ma-late. Once it's late, wala na. Walang silbi na yon. And then, the Philippines will send it to other countries like Japan, Taiwan, Korea, Australia, because we share the same information in monitoring the weather. So, gaya dito sa atin, Southeast. So, we share information. So, kaya dun papasok na sabi nila, pag forecaster ka ng Pilipinas, madali kang makahanap ng trabaho sa ibang bansa. Kasi hindi na namin kailangan mag-training. Pagpunta doon, dahil yung trabaho nila, yun din ang trabaho namin. So, Pag-asa, since this is the Weather and Climate Authority ng Pilipinas, we are member of WMO, United Nations. United Nations World Meteorological Organization. So, lahat ng bansa, they have that. So, we share the same data. So, probably, if you might be interested, yung mga nakikita niyong website from Thailand, Taiwan, Japan, Korea, those data are accumulated efforts at kasama doon ng Pilipinas. Actually, they are very much interested sa weather data ng Pilipinas. Dahil tayo, bago pumasok sa kanilang bagyo, pumapasok muna sa atin ng bagyo. Okay, bago pumunta ng Japan, bago pumunta ng Korea, pumapasok muna sa atin ng bagyo. Because we are facing the Eastern Pacific, wherein breeding ground siya ng mga nabubuong bagyo. So, alam niyo na yung type of observation. Next, we have, so ano ba to? So, surface observation from the ground, Earth surface, is a cold surface observation. So, si Ma'am Lauren ngayon, nag-observe na siya, alas 12, mamaya observe na siya na around the clock. Lalo na pag may bagyong papasok at target ang Bicol Basin. So, oras-oras lalabas siya to observe that parameter. So, ang tawag nun ay surface observation. So, ano ba yung surface observation? So, meron tayong So, 6 a.m. Ang tandang po natin ay nasa 189.34. Ito po ay bahagyang tumaas mula po kahapon ng sa 189.32 meters. Ganun pa man, ito po ay may deviation na sa root curve na 3.51. Mas mababa siya sa root curve natin. Samantalang ang
observation at intermediate. So, facing north, ang center niya, facing north. Ang tawag sa kanya ay Science Garden. Bakit Science Garden? Hindi pwedeng lahat concrete or else